A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Babasahin ko po ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Si Apostol Pablo po ang may sulat nito sa mga mananampalataya doon po sa Thessalonica. Ang sabi ho dito, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Ang Diyos pong magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dito po ay sinasabi po ni Apostol Pablo na regarding po sa patuloy po na gusto niya na gawin at patuloy na i-apply natin sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Nagkaroon po ng kapahayagan si Apostol Pablo at sinasabi po niya sa mga mananampalataya, ito pong instructions na ito, how to live in order to please God. As in fact, you are living. Now, we ask you, hinihiling niya, and urge you, ipinapakiusap niya. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this. Lalo do po nating gawin. At ginamit po yung salita, now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Ito pong salitang more and more. Patuloy po nating gawin ng marami ang ganitong uri ng nagbibigay ng kaluguran at kaligayahang pamumuhay sa atin pong Panginoon. Another verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 9. So we make it our goal to please Him. Ito po ang sinasabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. At sinabi rin niya sa mga mananampalataya sa Korinto, so we make it our goal to please Him. Mahalaga na ito po ang maging layunin po natin. Ito po ang maging goal po natin. Maging objective po natin. Ang patuloy na maligayahan, maluwalhati, maparangalan, masiyahan ang Diyos sa ating pamumuhay habang tayo po ay narito sa daigdig. Kaya ang sabi ho dyan, so we make it our goal to please Him. Whether we are at home, in the body, or away from it. San man tayo naroroon, mahalaga na patuloy na ang layunin po natin. Ang ginugusto po natin, ang hinihit po nating goal o target, ay patuloy po na naliligayahan at nasisiyahan ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa sa atin pong mga buhay. Doon din po sa Colossus o Colossians chapter 1 verse 10 ng New International Version Bible. Sabi ho diyan, so that you may live a life worthy of the Lord. Mabuhay daw po tayo sa Panginoon and please Him in every way. Sa lahat po ng mga landas o sa lahat ng ating ginagawa, hayaan po nating ang Diyos ay patuloy na maligayahan sa bawat isa po sa atin.
Alam niyo po, lahat ng mananampalataya dito sa daigdig at maging ang lahat ng nilikha ng Panginoon dito po sa daigdig ay may kanya-kanyang layunin at pangarap at ipinagagawa ang Panginoon sa bawat isa. Ang mahalaga po, saan man tayo inilagay ng Panginoon. Tayo man ay nasa negosyo, sa hanapbuhay, sa trabaho, o sa anumang larangan na ang pinaglagyan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mahalaga po kung saan tayo naroon. Patuloy po na ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaligayahan, kalwalatian, karangalan. Nasisiyahan po ang Panginoon sa paraan ng ating pamumuhay dito po sa daigdig. Ang sabi sa Colossus ni Apostol Pablo, so that you may live a worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sa bawat ginagawa po natin, magkaroon ng magandang bunga na lalo pong maliligayahan, lalo pong maluluwalhati ang makapangyarihang Diyos sa atin pong mga buhay. At ang sabi pa ho dyan, habang tayo'y lumalago sa kaalaman tungkol po sa ating Panginoon. Alam niyo po, tayo pong lahat ay dumadaan sa proseso ng patuloy na paglago, paglalim sa pananampalataya na nakalagay po sa banal na kasulatan. At habang tayo po ay lumalago at ginagawa natin ang dapat nating gawin, lalong naliligayahan ng Diyos at naluluwalhati ang makapangyarihang Diyos sa atin pong mga buhay. Katulad din ang sinabi ng banal na kasulatan sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 13, sa New Living Translation Bible. Ang sabi ho dyan ng banal na kasulatan, and now Israel, of believers of God, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him. Ang gusto po ng Panginoon, mabuhay tayo sa mga bagay na nakalulugod at nakasisiya sa Kanya. And love Him and serve Him with all your heart and soul. And in verse 13, and you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Alam niyo po, pagka napiplease natin ang Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang kalooban at ang Kanyang kagustuhan. Lahat po yan ay hindi lang para sa kaligayahan po ng Diyos. Kung hindi yan po ay makabubuti sa atin pong lahat. Hindi lang napasaya natin ang kalooban, ang damdamin at kaisipan ng Diyos. Kung hindi ang ating mga sarili ay malaki ang naitutulong, malaki ang nangyayari at nagagawang mabuti sa atin pong mga buhay. Kaya mahalaga na ma-please natin ang Panginoon, mapaligaya din po natin ang makapangyarihang Diyos na Siyang may likha sa bawat isa po sa atin. Now, ang tanong pangkaraniwan ng iba, ang tanong po ay ganito, how to please God? Paano ba natin mapapasaya ang Diyos? Paano ba natin maluluwalhati ang Panginoon? Paano ba natin mabibigyan ng kaligayahan ang atin pong Panginoon? Meron po akong ilang mga puntos na inilagay po dito, how to please God. At isa-isahin po natin ang mga talatang ito at ang mga puntos po na ito para lalo nating mapaligaya, masiyahan, maluwalhati ang makapangyarihang Diyos na napakabuti. Ang sabi ho dito, number 1, magkaroon tayo, have faith in God. How to please God? Have faith in God. Magkaroon tayo ng pananalig o magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. According sa Hebrews chapter 11 verse 6, na sinasabi po ng mga scholars na si Apostol Pablo rin po ang may sulat. Ang sabi ho, have faith in God.
tingnan po natin ang talatang yan. But without faith, it is impossible to please Him. Yung pong salita diyan, kung wala kang pananampalataya, imposibleng maligayahan o malugod ang Diyos sa iyo. Napakasimple. Kung tayo pong narito ay walang pananampalataya po sa Kanya, walang tiwala sa Kanya, walang pananalig sa Kanya, bagamat kumisan meron tayong konting paniniwala, pero wala tayong pagtitiwala, wala tayong pananampalataya, hindi po ito nakalulugod sa Diyos. Kaya ang sabi ho dyan, how to please God? Number 1, without faith, it is impossible to please Him. Kaya ang sabi ho dyan, for he who comes to God, siya na lumalapit sa Diyos, dumadako sa Diyos, pumupunta sa Panginoon. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Mahalaga ho sa Diyos na sa paglapit natin sa Kanya, pagpunta natin sa Kanya, pagtawag natin sa Kanya, sa pagsamba natin sa Kanya, ay meron tayong pananalig, meron tayong pananampalataya. Sapagkat kahit andito po tayo, pero hindi tayo nananampalataya na may magagawa ang Diyos, may maitutulong ang Panginoon, hindi po nasisiyahan at nalulugod ang Panginoon. Kaya hindi natin kumisan maranasan ang buo o kumpletong pagkilos at paggalaw ng atin pong Panginoon. Mahalaga ho yung pananampalataya, mahalaga ho yung paglapit, mahalaga ho yung nananalig tayo sa Kanya, at ito po ang binibigyan ng rewards ng Panginoon. Yun talagang nanalig, masikap na lumapit at nagpakumbaba sa Kanya. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, si Enoch live in the increasingly evil world before the flood. Masama ang tao, tumalikod sa Diyos, walang pananampalataya ang mga tao. But he did not go to the evil way other people were going. Instead, he walked with God and he pleased God. Ito pong si Enoch ay kahit napakasamang daigdig, hindi nawala ang kanyang pananalig, hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi nagbago ang kanyang pananalig. Hindi nagbago ang kanyang pagsunod sa Diyos. Lumalayo ang tao sa Diyos, nawawala ang pananalig ng tao sa Panginoon. Pero ito pong si Enoch, hindi ho nawala ang pananalig sa Panginoon. Kaya ang inilagay ko po dyan, Enoch lived in the increasingly evil world before the flood. But he did not go to the evil way other people were going. Instead, he walked with God. And he pleased God. Patuloy po niyang nilakaran ng kalooban ng Panginoon at kung anong gusto ng Panginoon. Kahit ang daigdig ay pasama ng pasama, pinilit niyang lumakad sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. At ang Diyos ay nalugod at nasiyahan sa Kanya. Kung tayo po ay patuloy na nakikinig, patuloy nating pinakikinggan ng mensahe ng Panginoon, nagde-develop po ito ng ating pananampalataya. At kung ma-develop po ang ating pananampalataya, masisiyahan po ang Panginoon sa ating pananampalataya. Tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, pagpapalain niya tayo, at gagawan tayo ng himala ng ating Panginoong Diyos. Kaya, have faith in God. Now, sa Diyos po, marahil kung wala naman tayong tunay na pananalig, wala tayong tunay na pananampalataya, paano po magiging masaya ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Kaya kailangan po lumago tayo sa kaalaman, ma-develop ang ating pananampalataya para malugod at masiyahan ang Panginoon, para maranasan natin ang tulong at galaw ng Panginoon sa lahat ng areas ng atin pong mga buhay. Amen! Mahalaga ho ang pananalig sapagkat
sa pananalig po natin, lalong masisiyahan at malulugod ang makapangyarihang Diyos. Mahalaga po na tayo ay nananalig at sa ating pananalig, ginagawa natin ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Now, una po yan, have faith in God. Pangalawa po, fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sabi o sa Psalms 147 verse 11, the Lord takes pleasure in those who are fear Him, in those who hope in His mercy. Ano ang sabi ho dyan? The Lord takes pleasure. Ang Panginoon ay naliligayahan sa mga taong may takot sa Kanya. What does it mean to fear God? When the Bible refers to the fear of the Lord, it means having a deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. Ang tao po na may takot sa Kanya, may takot sa Diyos, ito po yung kinalulugdan ng ating Panginoon according sa Psalms 147 verse 11. Meron siyang malalim na pagrespeto sa Diyos. Meron siyang pakundangan, meron siyang paggalang, meron siyang pagpipitagan sa Diyos. Ito yung mga taong kinalulugdan ng atin pong Panginoon. Sabi nga ho dyan, the proper fear and respect of God will motivate us to avoid sin. Alam nyo, pag ang isang tao meron talagang pagkatakot sa Panginoon, ito yung dahilan kung bakit lumalayo siya sa kasalanan at nagpapatuloy siyang gawin ang kanyang kalooban at ang kagustuhan po ng Diyos. It reminds us that God will hold us accountable for our actions. Fearing God allows us to rely on Him and revere Him, which can deepen our love for the all-powerful God who cares enough to us. Alam niyo po, ang Diyos naman patuloy na nagmamalasakit. At kung tayo po ay may paggalang sa Kanya, may pagkatakot sa Kanya, may pagpipitagan sa Kanya, meron tayo pong pakundangan sa Kanya sa wikang Tagalog, ang Diyos po ay lalong maliligayahan at masisiyahan sa atin pong pamumuhay. Colossians chapter 3 verse 22, Amplified Version Bible, sabi ho dyan, servants, in everything obey those who are your masters on earth, not only with external service, as those who merely please people, but with sincerity of heart, because of your fear of the Lord. But with sincerity of heart, because of your fear of the Lord. Alam niyo po, yung tao po na may pagkatakot sa Diyos, lalong nadidevelop, lalong lumalalim ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagiging tapat sa Diyos. Dahil alam niya at kilala niya ang Diyos na may laging magagawa naman sa kanyang buhay. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Therefore, since we have these great and wonderful promises, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates body and spirit, completing holiness. Ano ang ibig sabihin nun? Living a consecrated life, a life set apart for God's purpose. Talagang yung plano, yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin, doon sa layunin po ng Panginoon, doon tayo nakatutok. Why? Ang sabi ho dyan,
living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of God. Laging kasama po, basta ho ang tao may pagkatakot sa Diyos, lumalayo sa masama at lumalakad papunta sa kaganapan ng pagkakatawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Mahalaga po ito sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa makapangyarihang Diyos. Pangatlo po, how to please God. Follow Christ's example of obedience. Follow Christ's example of obedience. Sabi ho sa Matthew chapter 17 verse 5, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ang Panginoong Diyos nangusap, sabi niya, "This is my beloved Son." Sa ating Panginoong Jesucristo, I am well pleased. Hindi lang pleased, kundi well pleased. Lubos na nalulugod, lubos na nasisiyahan. Mahalaga na ganito ang maging pagtingin ng Panginoon sa atin pong lahat. Well pleased ang makapangyarihang Diyos. Katulad ng pagtingin niya, na lugod siya nung ang Panginoong Jesucristo ay magkatawang tao at gagawa ng kanyang misyon dito po sa lupa. Kaya ang sabi ho dyan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Tapos may kasunod po na salita, "Hear Him." Hear Him. Sa ibang salin po, listen to Him. Ang Diyos ay lalong nalulugod at nasisiyahan pagka tayo po ay nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, ginagawa natin ang lahat ng sinabi niya. Pinananaligan natin. Meron tayong banal na pagkatakot doon sa mga pangungusap niya at ginagawa natin para mangyari at maganap ang kanyang kalooban at ang kanyang kagustuhan. Kaya ang sabi ho dyan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Alam nyo, remang-rema ho sa akin yung salitang hear Him. Pakinggan natin siyang maigi. Alam nyo, para ang Diyos ay malugod, meron pangungusap ang Panginoon sa inyo, pakinggan nyo siya. At pagkatapos nating pakinggan, sundin natin siya. Gawin natin ang sinabi niya upang lalong malugod siya katulad ng kalugurang nangyari at naganap sa ating Panginoong Jesucristo nung narito po siya sa lupa. Listen to Him. Gusto ba nating malugod ang Panginoon sa ating mga buhay? Listen to Him. Hear Him. Huwag tayo po na magbaliwala sa sinasabi at ipinangungusap ng ating pong Panginoon. Ang Diyos ay lugod na lugod sa mga nakikinig, sumusunod at gumagawa ng kanyang kalooban at ng kanyang kagustuhan. Kaya doon po sa John chapter 8 verse 29, Jesus said, He always did those things that please Him. Jesus said, He always did those things that please Him. Ang Panginoon ay lugod na lugod sa lahat ng mga ginagawa natin na sinabi niya. Pangapat, prayers for the good of His people and others. Alam niyo po, ang panalangin na ang ipinapanalangin mo, yung ikabubuti ng mga tao ng Diyos, ng mga nilikha ng Panginoon. Ito po ay isang paraan kung paano lalo masiyahan at maligayahan ng Panginoon sa atin pong mga buhay.
Katulad po ng nangyari kay Solomon, basahin po natin sandali. 1 King chapter 3, verses 5 to 15 ng Amplified Version Bible. Sabi ho dyan, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night. And God said, ask me what I shall give you. Then Solomon said, verse 6, you have shown your servant David, my father, great loving kindness, because he walked before you in faithfulness and righteousness and with uprightness of heart toward you. You have kept for him this great loving kindness, in that you have given him a son to sit on his throne, as it is today. Verse 7, so now, O Lord my God, you have made your servant king in a place of David my father. And as for me, I am but a little boy in wisdom and in inexperience. I do not know how to go out or come in. That is, how to conduct business as a king. Verse 8, your servant is among your people, whom you have chosen, a great people who are too many to be numbered or counted. Verse 9, so give your servant an understanding mind. Ito po yung prayer ni King Solomon. So give your servant an understanding mind and hearing heart, with which to judge your people, so that I may discern between good and evil. For who is able to judge and rule this great people of yours? Now it pleased the Lord, verse 10, pakinggan po ninyo. Now it pleased the Lord. Doon po si prayer ni Solomon. It pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Doon sa prayer niya, ang Diyos ay nalugod. Ang Diyos ay naligayahan. Yung iba, ang prayers hindi katulad ng prayers na ito ni Solomon. Yung iba nga, pag nag-pray, lahat ng masama, Lord, ganito gawin mo, lahat ng ganito, lahat ng iba yung prayers. Pero tingnan mo niyo po si Solomon. So give your servant an understanding mind, verse 9, and hearing a heart, with which to judge your people, so that I may discern between good and evil. For who is able to judge and rule this great people of yours? Now it pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Tingnan niyo po yung verse 11. God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself, imbis na humingi para sa kanyang sarili, nung sabihin ng Diyos na, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Because you have asked this and have not asked for yourself, and long life, nor for wealth, nor for the lives of your enemies, but have asked for yourself understanding to recognize justice. Verse 12, behold, I have done as you asked. I have given you a wise and discerning heart or mind, so that no one before you was your equal, nor shall anyone equal to you arise after you. I have also given you, verse 13, what you have not asked. Wow. I have also given you what you have not asked.
both wealth and honor, so that there will not be anyone equal to you among the kings for all your days. Ganito po nalugod ang Panginoon sa panalangin ni Solomon. Kaya inilagay ko po dyan, prayers for the good of His people and others, ay talagang nakasisiya, nakalulugod, nakatutuwa sa Panginoon. Kaya naman, yung kailangan ni Solomon, kahit hindi niya isinabi, hindi niya ipinahayag sa Panginoon, o wala sa kanyang puso at isip, ang Diyos ang nagbigay ng parangal, ang Diyos nagbigay ng karunungan at kayamanan, lalo sa Kanya. Natuwa at naligayahan ang Diyos sa panalangin pong ito ni Solomon. Sana po ang ating mga panalangin ay lalong magbigay ng katuwaan at kasiyahan pagka tayo po ay lumalapit sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian at karangalan. Panglima, praising, worshiping with thanksgiving. How to please God. Praising, worshiping with thanksgiving. Psalm 69 verse 30 and 31, Amplified Version Bible. Sabi ho dyan, I will praise the name of God with song and magnify Him with thanksgiving. Yung kasunod po na salita, verse 31, pakinggan po ninyo. And it will please the Lord. And it will please the Lord better than ox or young bull with horns and hoops. Kaysa po sa mga handog, yung pong pagpupuri natin, yung pong pagsamba natin, patuloy nating pagkilala at pasasalamat sa Kanyang mga ginawa, ang Diyos po ay lalong nalulugod at nasisiyahan. Alam niyo po, pag-araw po ng pagsamba, ihanda po natin ang ating puso at isip na ibigay yung the best na papuri, the best na pagsamba, the best na pasasalamat na magagawa po natin. And it please God. Matutuwa, masisiyahan ang makapangyarihang Diyos sa atin pong mga buhay. Hebrews chapter 13 verses 15 to 16, Amplified Version Bible. Through Him, therefore, let us all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Do not neglect to do good, to contribute to the needy of the church as an expression of fellowship. For such sacrifices are always pleasing to God. Diyan po sa praising and worshiping and thanksgiving, pag binasa po natin yung Hebrews 13:15, hando na po yan. Pero meron pong idinagdag sa 16 at makakatulong po ito kung paano lalong magiging maligaya at masaya ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Ang sabi ho dyan, do not neglect to do good. Huwag din po nating in-neglect ang paggawa ng mabuti. Kung meron po tayong matutulungan o dapat tulungan, gumawa po tayo ng mabuti sa kanila. Kaya sabi niya, huwag niyong kalimutan ang gumawa ng mabuti. To contribute. Yung salitang contribute diyan, ang ibig sabihin diyan, to the needy of the church as an expression of fellowship. Tapos ano po yung kasunod? Pakinggan po ninyo. For such sacrifices are always pleasing to God. Yung paggawa natin ng mabuti, yung pagtulong po natin sa church, pagsuporta po natin sa gawain ng Panginoon, sa fellowship, sa gatherings ng mga mananampalataya. Ang sabi ho dyan, for such sacrifices are always pleasing to God. Lahat ng mga sacrifices po ninyo, lahat ng itinutulong po ninyo,
Lahat ng ibinibigay po ninyo, lahat ng ginagawa po ninyo are always, lagi, pleasing to God. Kaya pagka tayo po gumagawa, nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa Diyos, nagpapatuloy na gawin ang nararapat, ang tama, ang suporta sa church. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, if we want to please God, for such sacrifices are always pleasing to God. Hindi po kung may sabi niyan, ang banal na kasulatan. And next po, at ang panghuli, sa akin pong pag-aaral, how to please God. Children, obey your parents. Children, obey your parents. Colossians chapter 3 verse 20, tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa nakalulugod sa Kanya. Children, obey your parents as God's representatives. In all things, not in some things. In all things. For this attitude of respect and obedience, according to Amplified Version Bible, is well-pleasing to the Lord. Well-pleasing to the Lord. Well-pleasing to the Lord, and will bring you God's promised blessings. Gusto niyong malugod lalo ang Panginoon? Gusto niyong lalo tayong pagpalain ng Panginoon? Isa ito sa mahalagang prinsipyo na iniiwan ng banal na kasulatan to please Him. Kaya ang sabi ho dyan, children, obey your parents as God's representatives in all things, not in some things. For this attitude of respect, yung paggalang, and obedience at pagsunod sa ating mga magulang is well-pleasing to the Lord. Ginamit po yung salitang well-pleasing. Well-pleased. Lugod na lugod. Masayang masaya. 1 Timothy chapter 5 verses 3 to 5. Tingnan din po natin sa Amplified Version Bible. Honor and help those widows who are truly widowed. Ang ibig sabihin yung talagang widow. Alone and without support. But if a widow has children or grandchildren who are adults, see to it that these first learn to show great respect to their own family. Yung respect, yun ang una na mahalaga to please God. So to it that these first learn to show great respect to their own family as their religious duty and natural obligation. Religious duty and natural obligation. Kung hindi ka maka-Diyos, hindi may apply yung religious duty. Pero meron tinatawag na natural obligation to your parents. Kaya ang sabi ho dyan, show great respect to their own family as their religious duty and natural obligation. And to compensate, ito mabigat, their parents or grandparents for their upbringing. This is acceptable and pleasing in the sight of God. Kasi nakikita ho tayong lahat ng Panginoon. Alam ng Panginoon how to treat your parents. How to treat your grandparents. Mula sa langit. Kaya, you are pleasing in the sight of God if we respect and obey our parents, our grandparents. And ang sabi ho dito, for this is acceptable. Hindi sinabi, hindi katanggap-tanggap yan. Sabi ng Diyos, acceptable yan. Tama yan. Approve yan. Very good yan. Acceptable and pleasing in the sight of God. At yan po'y nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Kaya,
tayo po patuloy nating mahalin, igalang, sundin ang atin pong mga magulang. Mahalaga na ang Diyos ay malugod at maligayahan sa atin pong mga buhay. Meron po akong 3 isinulat na benefits of pleasing God. Number 1 po ng benefits ng pleasing God. God's victory will be yours. Ang tagumpay na ginawa ng Panginoon at ang gusto niyang mangyaring tagumpay ay magaganap at mangyayari sa atin pong buhay kung tayo po ay nakalulugod at nakasisiya sa atin pong Panginoon. Romans chapter 8 verse 37, Amplified Version Bible. Yet in all these things, we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through Him. Overwhelming victory through Him who loves us so much that He died for us. Pangalawa po, His enemy will be His friends. Proverbs chapter 16 verse 7, Amplified Version Bible, benefits of pleasing God. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Yung kalaban mo, yung kaaway mo, makikipagkasundo sa'yo, makikipagkaibigan sa'yo. Hindi lang yung enemies, lalo yung mga kaibigan mo. Kaya his enemy will be his friends. When a man's way pleases the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Pangatlo po na akin pong inilagay, answered prayers. 1 John chapter 3 verse 22. Sabi ho dyan, and we receive from Him whatever we ask, because we carefully and consistently keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. Rightfully, or habitually seeking to follow His plan for us. Pag ang Diyos lugod na lugod sa atin, lahat ng hihilingin natin, ibibigay at ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Nakalooban niya. Nais ko muna pong bigyan ng pansin ang mga taong nais lumapit sa Panginoon. Kung meron tayong pagkukulang, meron tayong pagkakamali sa Panginoon, God is a God of forgiveness. God is a God of love. God is a God of second chance. Ang Diyos po ay Diyos na nagmamahal. Ang Diyos po ay Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos po ay Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon. Kung nais mo na lumapit at magpakumbaba sa Panginoon, lalo na po kayo na ngayon lamang nakapakinig ng ganitong gawain ng Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Nais kang tulungan ng Panginoon. Nais ng Panginoon gumawa ng himala sa iyong buhay. Ikaw na may sakit, may karamdaman, may problema, may kabigatan. Kung lalapit ka sa Kanya, handang tumulong at gumawa ng himalang Panginoon sa iyong buhay. Sinabi po ng banal na kasulatan, sino man na napapagalat na bibigat ang lubha, lumapit lamang po sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Nais mo bang magkaroon ng kapayapaan? Nais mo bang magkaroon ng kapahingahan? Nais mo bang magkaroon ng kaligtasan? Nais mo bang magkaroon ng himala na nanggagaling sa ating Panginoon? Kung nais mo habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, sumunod ka sa isang maiksing panalangin kito. Yes, ikaw nga ang tinutukoy ng Panginoon. Kung nais mo na matulungan ka ng Panginoon, sumunod ka sa isang maiksing panalangin ito. Panalangin ng paglapit at pagpapakumbaba sa Kanya upang ikaw ay makaranas ng Kanyang tulong at ng Kanyang mga himala. Sumunod po ang mga nais lumapit sa Panginoon sa panalangin pong ito. Sabihin po ninyo na nanggagaling sa inyong puso, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Salamat po sa ilang mga katotohanan na aking nadinig ngayon pong umagang ito. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako
ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon at sarili ko pong tigapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso. Ikaw ang manahan po sa aking buhay. Mula ngayon po, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tigapagligtas. Isinusuko ko po ng buo ang aking buhay sa iyo. At alam kong ito ay makalulugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Manatili po kayong nakayuko at nakapikit. Ako na lamang po ang dadako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong oras na ito'y maraming lumapit at nagpakumbaba sa iyo. Maging sa mga nanonood sa Facebook Live. Maging ang nanonood sa programang ito. Mula dyan po makapangyarihang Diyos sa langit. Ibaba mo at ibukas mo ang iyong kapangyarihan sa mga lalaki at babaeng ito. Hipuin mo ang kanilang kalagayan. Ikaw po ang gumawa ng himala sa kanilang sakit at karamdaman. Gumawa ka po ng himala sa sitwasyon ng kanilang buhay. At iparanas mo ang iyong kapangyarihang nagbibigay ng tagumpay. Ama, sa pangalan po ni Jesus, yes, dumadaloy po sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Receive the mighty healing touch of God. Receive the mighty healing touch of God. Dumadaloy po ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang nagbibigay ng himala at gumagawa ng himala. Yes, in the mighty name of Jesus. Maging ang mga may problema sa pamilya, may problema sa anak, may problema sa asawa, may problema sa magulang, may problema sa kapatid, may problema sa negosyo, may problema sa trabaho, may problema, Panginoon, sa hostesya. Ama, sa pangalan po ni Jesus, kumilos ka at gumalaw sa lahat ng mga lalaki at babaeng ito na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Oh God, patuloy kang gumawa ng himala sa kanila pong mga buhay. Panginoon, sinabi mo, whatever we ask in your name, you will give or you will grant unto us. Nalulugod ka at nasisiyahan ka sa mga lalaki at babaeng tumatawag ng may pananalig, may pananampalataya sa iyong mga salita. Narito, Panginoon, ang mga lalaki at babaeng patuloy na nagtitiwala at nananangan sa iyong magagawa. At alam kong sila iyong kinalulugan at kinasisiyahan. Ama, sa pangalan po ni Jesus, kumilos ka. Gumawa ka po ng himala sa kanilang mga buhay. Just to please. Lord, listen to our heart's cry. Listen to our prayers. Yes, Lord. And though there are times, Lord, remember that we love you, Lord. We love you, Lord. Is still my desire is to please you. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.